itigil mo ito sa umaga kung ayaw mong tumaas ang kolesterol. Kapamilya, alam mo ba na minsan hindi taba ang nagpapataas ng kolesterol mo, kundi ang simpleng gawi sa umaga? Akala natin harmless, kape na may asukal, juice o tinapay lang. Pero sa loob ng katawan, may nangyayaring tahimik na proseso na unti-unting nagpapataas ng kolesterol at triglycerides. At ang mas delikado, hindi mo ito mararamdaman agad. Walang sakit, walang babala. Pero sa blood test, makikita mo na lang, mataas na ang numbers. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang habit sa umaga na akala natin ay okay, pero tahimik palang nakakasama sa puso at dugo. At higit sa lahat, aalamin natin kung ano ang mas maayos na gawin para protektado ang kalusugan. Kung ikaw ay may mataas na kolesterol, o normal pa lang pero may family history, o kahit gusto mo lang iwasan ang maintenance sa hinaharap, panoorin mo ito hanggang dulo. Hindi kita tatakutin. Hindi ito tungkol sa pangamba o pananakot. Hindi rin kita pagbabawalan. Hindi ko sasabihin na huwag kang kumain ng ganito o huwag kang gumawa ng ganyan. Ang layunin ko ay ipaliwanag kung paano gumagana ang katawan sa umaga at kung bakit may mga ginagawa tayo na akala natin ay harmless. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unting nakakaapekto sa kolesterol. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan kitang mag-subscribe parang sama-sama nating tuklasin ang mga makabagong kaalaman sa malusog na pamumuhay. Alam mo ba, kapamilya? Sa umaga, ang katawan natin ay parang bagong bukas na makina. Mataas ang demand ng energy at ang dugo ay mas sensitibo sa kung anong ilalagay natin sa sistema. Kaya't kung mali ang gawin natin sa umaga, mas mabilis itong nakakaapekto sa kolesterol at sa puso. Madalas kasi, akala natin normal lang. Yung tipong wala namang masakit, okay lang. Pero tandaan, ang kolesterol ay tahimik. Hindi mo agad mararamdaman, pero unti-unti itong naiipon sa ugat. At kapag dumating ang araw na mataas na, saka lang natin nararamdaman ang epekto. Madalas huli na. Kaya mahalaga ang awareness. Ang simpleng gawi sa umaga, kung ano ang kinakain, iniinom o ginagawa agad pagkagising ay may malaking epekto sa ating dugo at puso. At dito tayo mag-uumpisa, hindi sa pagbabawal kundi sa pag-unawa. Kaya kapamilya, samahan mo ako. Alamin natin kung ano ang mga simpleng bagay na ginagawa natin tuwing umaga na akala natin ay okay, pero tahimik palang nagpapataas ng kolesterol. At higit sa lahat, pag-usapan natin kung ano ang mas maayos na alternatibo. Bakit sensitibo ang umaga? Mga kapamilya, tandaan natin, ang umaga ay hindi basta simula ng araw. Ito ang oras na nagre-reset ang hormones ng katawan. Pagkagising natin, mataas ang cortisol. Normal ito. Ang cortisol ang tumutulong para tayo'y magising, gumalaw at mag-isip ng malinaw. Para itong alarm clock ng katawan na nagsasabing, "Oh, gising na, trabaho na tayo." Kasabay nito, aktibo ang atay. Isa sa pangunahing trabaho ng atay ay ang paggawa at pag-regulate ng kolesterol. Kaya't sa umaga, parang bukas na pabrika ang atay. Handa siyang tumanggap ng signal kung ano ang gagawin sa buong araw. Kaya kung ano ang unang pumapasok sa katawan, parang nagbibigay ka ng instructions sa buong sistema. Kung tama ang signal, maayos ang daloy ng energy at cholesterol balance. Pero kung mali, buong araw apektado. Bakit delikado ang mali? Isipin mo na lang, parang isang team meeting sa opisina. Kung mali ang instructions sa simula ng araw, buong team ay malilito at magugulo ang trabaho. Ganon din ang katawan. Kapag mali ang gawi sa umaga, tulad ng sobrang matatabang pagkain o walang galaw pagkatapos kumain, nagiging mas mataas ang kolesterol at mas stressed ang puso. Ang umaga ay prime time ng katawan. Mataas ang sensitivity ng blood sugar. Aktibo ang paggawa ng kolesterol. Mas mabilis ang epekto ng anumang pagkain o inumin na papasok. Kaya't kung ang unang signal ay hindi maganda, parang domino effect ito. Buong araw, mas prone ka sa pagtaas ng kolesterol, pagbigat ng pakiramdam, at mas mabilis mapagod. Mga kapatid, huwag nating maliitin ang umaga. Ito ang oras na pwede nating tulungan ang katawan o pahirapan ito.
Kung pipiliin natin ang tamang gawi, banayad na galaw, mas balanseng pagkain at pag-iwas sa sobrang taba agad pagkagising, mas magaan ang pakiramdam, mas protektado ang puso at mas kontrolado ang kolesterol. Tandaan, ang umaga ay parang foundation ng bahay. Kung maayos ang simula, matibay ang buong araw. Balikan natin ang karaniwang umaga ng maraming Pilipino. Nagmamadali, may trabaho, may anak na ihahatid, may traffic na haharapin. Kaya't ang umaga, parang karera, lahat gustong matapos agad. Kaya madalas ganito ang nangyayari, kape muna. Minsan may asukal, minsan may creamer, o kaya juice lang, o kaya tinapay lang, pandesal na walang palaman, o minsan margarine lang. Nangyayari ba ito sa iyo ka-GK? I-type ang isa kung oo at 0 kung hindi. Comment mo na rin kung saan ka nanonood. Walang masama sa mga ito, pero ang problema, iyon lang ang laman ng tiyan. Asukal o liquid calories na halos walang protina, walang fiber, at kulang sa sustansya. Ano ang epekto? Kapag puro asukal ang laman ng tiyan sa umaga, mabilis tumaas ang blood sugar. Kasabay nito, tumataas din ang triglycerides at cholesterol production ng atay. Dahil walang protina o fiber, mabilis ding bumabagsak ang energy. Kaya't pagkatapos ng ilang oras, gutom na ulit, mahina ang focus, at minsan, mas nagiging irritable. Isipin mo na lang, parang naglagay ka ng gasolina sa kotse na puro short burst lang. Oo, aandar, pero mabilis ding maubos. Hindi sustainable. Ganoon din ang katawan kapag puro asukal ang laman sa umaga. Bakit kailangan ng protina at fiber? Kapag may protina at fiber sa umaga, mas mabagal ang pagtaas ng blood sugar. Mas matagal kang busog, mas kontrolado ang cholesterol production ng atay, at mas magaan ang pakiramdam. Hindi mo kailangan ng bonggang almusal, kahit itlog, gulay, o prutas na may fiber ay malaking tulong na. Kaya mga kapamilya, isipin natin ang mga simpleng paraan upang mapabuti ang ating almusal. Halimbawa, sa halip na umiinom lamang ng kape, maaari ring magdagdag ng gatas o yogurt para sa dagdag na protina. Ang mga sariwang prutas, tulad ng saging o mansanas, ay nagbibigay din ng natural na tamis at mga bitamina. Huwag kalimutan, ang balanse sa almusal ay susi upang simulan ang araw ng mas sariwa at puno ng sigla. Maglaan ng kaunting oras sa paghahanda ng mas masustansyang pagkain. Maaari ding isama ang mga mani o butong pakwan na masarap at madaling dalhin. Mahalaga ang tamang almusal para sa ating kalusugan, kaya't simulan natin ang bawat araw na may sapat na nutrisyon. Sa pamamagitan ng mga simpleng pag-uugali, maaari tayong makamit ang mas malusog na pamumuhay at ang mas magandang kinabukasan. Sa simpleng pagbabago ng routine sa umaga, mas protektado ang puso, mas kontrolado ang kolesterol at mas energized ka buong araw. Mga kapamilya, ang habit na dapat nating itigil ay ito. Pagsisimula ng umaga sa matatamis o liquid calories na walang protina. Bakit delikado? Kapag asukal lang ang pumasok sa katawan sa umaga, biglang tataas ang blood sugar. At kasabay nito, biglang tataas din ang insulin. Normal na reaksyon ito ng katawan, pero kung araw-araw ganito ang pattern, nasasanay ang atay na magtrabaho ng sobra. Ano ang ginagawa ng atay? Kapag palaging mataas ang insulin at blood sugar, mas aktibo ang atay sa paggawa ng cholesterol at triglycerides. Ibig sabihin, kahit hindi ka kumakain ng sobrang taba, pwede pa ring tumaas ang cholesterol dahil sa sobrang asukal na pumapasok sa katawan. Ang tahimik na epekto? Hindi mo ito mararamdaman kaagad. Walang sakit, walang babala, walang kirot. Ang makikita mo na lang, sa blood test, mataas na ang resulta. Isipin mo na lang, parang tubig na unti-unting nag-iipon sa isang timba. Hindi mo napapansin pero pagdating ng araw, umaapaw na. Ganon din ang kolesterol. Unti-unti itong naiipon sa ugat, tahimik pero delikado. Karaniwang gawin ng Pilipino, madalas kasi sa umaga. Kape na may asukal o creamer. Juice na puro liquid calories. Tinapay lang, walang palaman na protina. Oo,
mabilis at convenient. Pero kung ito lang ang laman ng tiyan, puro asukal ang pasok sa katawan. Walang protina, walang fiber, walang sustansya na magbabalanse sa blood sugar. Ano ang mas mabuti? Magdagdag ng protina at fiber. Isang itlog, kaunting mani o peanut butter, prutas na may fiber tulad ng saging o mansanas, o kahit gatas na may protina. Hindi kailangang bonggang almusal. Ang mahalaga, hindi puro asukal ang pasok sa katawan sa umaga. Mga kapatid, tandaan, ang umaga ay sensitibo. Kung mali ang simula, buong araw apektado. Kapag araw-araw puro matatamis o liquid calories lang ang almusal, tahimik nitong pinapataas ang cholesterol at triglycerides. Pero kung gagawin mong habit ang tamang pagkain sa umaga, may protina, may fiber, mas protektado ang puso, mas kontrolado ang cholesterol, at mas energized ka buong araw. Kaya kapamilya, itigil na natin ang maling habit na ito. Simulan ng umaga sa tamang paraan, dahil ang simpleng pagbabago sa routine ay pwedeng magdala ng malaking ginhawa at proteksyon para sa ating kalusugan. Bakit hindi ito napapansin? Mga kapamilya, bakit nga ba hindi natin agad napapansin ang epekto ng maling gawi sa umaga? Una, kasi umaga lang ito. Mabilis, tahimik, at madalas nagmamadali tayo. Kape, tinapay, juice, parang simpleng routine lang. Walang masakit, walang kakaiba, kaya akala natin ay walang epekto. Pangalawa, mukhang light at mukhang healthy. Isang baso ng juice, isang tasa ng kape o isang pandesal, parang harmless, parang magaan. Pero tandaan, kung puro asukal o liquid calories lang ang laman ng tiyan, kulang ang sustansya. At sa loob ng katawan, hindi ito light. Sa halip, nagbibigay ito ng signal sa atay na mas mag-produce ng cholesterol at triglycerides. At pangatlo, wala kang mararamdaman sa umpisa. Hindi ito tulad ng sakit ng ulo na bigla mong mararamdaman. Ang cholesterol ay isang slow problem. Unti-unti itong naiipon sa ugat. Tahimik. Walang kirot. Pero seryoso. Ang katotohanan, kapamilya, ito ang dahilan kung bakit maraming tao nagugulat kapag lumabas ang blood test. Akala nila okay lang ang routine nila sa umaga, pero makikita na lang nila. Mataas na ang cholesterol, mataas na ang triglycerides. Isipin mo na lang, parang tubig na tumutulo sa bubong. Sa simula, hindi mo ramdam. Walang ingay, walang abala. Pero paglipas ng panahon, makikita mo na lang may butas na ang kisame. Ganon din ang kolesterol, unti-unti, tahimik, pero kapag lumala, seryoso ang epekto. Kaya mahalaga na maging mapanuri tayo sa ating umaga. Ang simpleng gawi na akala natin ay harmless, pwedeng magdala ng problema sa puso at dugo sa hinaharap. Hindi ito para takutin ka, kundi para ipaalala na ang maliliit na bagay ay may malaking epekto. Tandaan, ang kolesterol ay hindi agad nagpaparamdam. Pero kung maagap tayo, pwede natin itong kontrolin. Kaya kapamilya, huwag nating balewalain ang umaga. Dahil ang tahimik na problema, kapag pinabayaan, nagiging seryosong sakit. Doc, hindi naman ako mahilig sa taba. Maraming nagsasabi nito sa akin, Doc, hindi naman ako mahilig sa taba. Doc, bihira naman akong kumain ng baboy. At totoo iyon. Hindi lahat ng tao ay mahilig sa matatabang pagkain. Pero tandaan, kapamilya, ang kolesterol ay hindi lang galing sa taba ng pagkain. Malaki ang papel ng atay. Ang atay ang gumagawa ng kolesterol sa loob ng katawan. At ang atay ay sensitibo sa insulin at asukal. Ibig sabihin, kahit hindi ka mahilig sa taba, kung madalas kang nagsisimula ng umaga sa puro matatamis o liquid calories na walang protina, pwede pa ring tumaas ang kolesterol mo. Paano nangyayari ito? Kapag mataas ang blood sugar sa umaga, tumataas din ang insulin. At kapag paulit-ulit itong nangyayari, nasasanay ang atay sa ganitong pattern. Ang resulta, mas aktibo itong gumagawa ng cholesterol at triglycerides. Isipin mo na lang, parang pabrika na binigyan ng maling order.
Kahit wala kang pinapasok na mantika o taba, dahil sa sobrang asukal, ang atay ay gumagawa ng extra supply ng kolesterol. Tahimik itong nangyayari, hindi mo agad mararamdaman. Ang tahimik na problema, kaya posible na maingat ka sa tanghalian at hapunan, pero ang umaga mo ang tahimik na problema. Hindi mo ito mararamdaman kaagad. Walang sakit, walang babala. Pero sa blood test, makikita mo na lang, mataas na ang cholesterol o triglycerides. Hindi sapat na iwasan lang ang taba sa pagkain. Kailangan ding bantayan ang asukal, lalo na sa umaga. Dahil ang umaga ang oras na pinakasensitibo ang katawan sa insulin at blood sugar. Kaya kapamilya, huwag nating baliwalain ang umaga. Kung gusto nating iwasan ang mataas na kolesterol, hindi lang taba ang dapat bantayan, pati ang asukal at kung paano natin sinisimulan ang araw. Ano ang gagawin sa halip? Huwag kang kabahan. Hindi ito nangangahulugan na bawal na ang kape. Hindi rin ibig sabihin na bawal na ang tinapay. Ang ibig sabihin lang, huwag mong iwanang mag-isa ang asukal sa umaga. 3 simpleng prinsipyo. Una, huwag magsimula sa asukal lang. Kung ang almusal mo ay puro juice, kape na may asukal o tinapay na walang palaman, mabilis tataas ang blood sugar. Pero kung may konting protina, kahit itlog, mani o gatas, malaking tulong na ito. Ang protina ay parang anchor na tumutulong pabagalin ang pagtaas ng blood sugar. Pangalawa, iwasan ang liquid calories bilang unang pagkain. Oo, masarap ang juice o matamis na kape, pero kung iyon lang ang laman ng tiyan, mabilis itong sumipa sa dugo. Mas maganda pa rin ang may nguya, tinapay na may palaman, prutas na may fiber o kahit simpleng oatmeal. Kapag may nguya, mas mabagal ang absorption, mas kontrolado ang blood sugar at mas matagal kang busog. Pangatlo, huwag matakot sa tamang protina at taba. Maraming tao ang takot sa taba, pero tandaan, hindi lahat ng taba ay masama. Ang tamang protina at healthy fats, tulad ng mula sa itlog, avocado o isda, ay tumutulong mag-stabilize ng blood sugar. Kapag stable ang blood sugar, hindi rin sobra ang trabaho ng atay sa paggawa ng kolesterol. Bakit mahalaga? Kapamilya, isipin mo na lang. Ang umaga ay parang foundation ng bahay. Kung puro asukal ang simula, mabilis bumigay ang katawan sa hapon. Inaantok, gutom ulit, iritable. Pero kung may protina, fiber at healthy fats, mas matibay ang pundasyon. Mas energized ka, mas kontrolado ang kolesterol, at mas protektado ang puso. Isang simpleng halimbawa, kape? Sige, pero sabayan ng itlog o mani. Tinapay? Mas mabuti kung may palaman na protina, tulad ng peanut butter o itlog. Prutas? Mas maganda kung may kasamang yogurt o oats. Hindi kailangang bonggang almusal. Ang mahalaga, hindi puro asukal ang pasok sa katawan sa umaga. Hindi ito pagiging mahigpit, ito ay pagiging maingat. Ang simpleng pagdagdag ng protina at fiber sa umaga ay pwedeng magbago ng trajectory ng iyong kalusugan. Hindi mo agad mararamdaman pero sa blood test, makikita mo ang epekto. Mas kontrolado ang cholesterol, mas maganda ang triglycerides, mas protektado ang puso. Tandaan, ang maliliit na hakbang sa umaga ay may malaking epekto sa buong araw. Kaya kapamilya, simulan natin ang araw sa tamang paraan. Hindi lang para sa tiyan, kundi para sa puso at sa mas masaya, mas malusog na buhay. Para kanino ito? Mga kapamilya, para kanino ba ang mensaheng ito? Kung ikaw ay 40 pataas. Sa edad na ito, mas nagiging sensitibo ang katawan sa cholesterol at blood sugar. Kung may family history ng mataas na cholesterol o sakit sa puso. Kahit maingat ka, may predisposition na ang katawan mo, kaya mas mahalaga ang tamang routine. Kung madalas kang pagod kahit maaga pa, yung tipong bagong gising pero parang drained na agad, maaaring senyales ito na hindi tama ang simula ng araw mo. O kung nagtataka ka bakit tumataas ang numbers sa blood test kahit maingat ka sa pagkain. Kapag ganito, madalas hindi pagkain sa tanghali o hapunan ang problema, kundi ang gawi sa umaga. Ang mensaheng ito ay para sa iyo.
hindi ka pabaya. Hindi ka kulang sa disiplina. May isang bahagi lang ng routine na kailangang ayusin, at iyon ang umaga. Minsan, ang simpleng adjustment sa simula ng araw ay sapat para bumaba ang risk ng mataas na kolesterol at mas gumaan ang pakiramdam buong araw. Mga kapamilya, minsan sapat na ang pag-ayos ng simula ng araw. Hindi kailangang perpekto. Ang katawan ay hindi naghahanap ng flawless routine. Ang hinahanap nito ay tamang signal para gumana ng maayos buong araw. Kung may natutunan ka, i-like, i-share at mag-subscribe para mas maraming Pilipino ang hindi mabigla sa resulta ng kanilang blood test. Tandaan, ang kaalaman ay proteksyon. Mag-ingat ka, hindi lang sa kinakain kundi sa ginagawa araw-araw. Dahil ang maliliit na gawi sa umaga ay pwedeng magdala ng malaking pagbabago sa puso, sa dugo at sa pangkalahatang kalusugan. Kaya kapamilya, ayusin natin ang umaga dahil dito nagsisimula ang mas malusog na bukas. Salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod na video.